Sa cellphone video na ito, nakuha sa isang mall sa Clark, Pampanga, lagpas alas 5 ng hapon ng April 22, 2019. Makikita ang takbuhan ng mga empleyado at mga mamimili nang tumama ang magnitude 6.1 na lindol sa Luzon. Oh my gosh! Habang nasa swimming pool naman ang pamilyang ito sa isang resort sa Lubao, Pampanga, nagkaroon ng malalakas na alon sa pool dahil sa lindol. Dali-daling umahon ang mga naliligo rito, kabilang na ang mga bata. Kita naman ang paggalaw ng mga chandelier sa isang restaurant na ito sa Olongapo City. Nabasag din at nagtumbahan ang ilang kagamitan sa loob. Sa datos ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS, naitala ang epicenter ng lindol sa bayan ng Castillejo sa Zambales. Sa mga kuha ng CCTV camera, bandang 5:11 ng hapon, ramdam ang pagyanig ng lupa sa iba't ibang establishmento sa Castillejos. Pero ang isa sa mga pinaka-naapektuhang lugar, ang bayan ng Porac, Pampanga. Ito'y matapos gumuho ang 4 na palapag na Chuson Supermarket. Sa totoo lang, nakapwesto ang Pilipinas sa tinatawag na Pacific Ring of Fire, kung saan madalas nagaganap ang mga paggalaw sa ilalim ng lupa. Yung mismong earthquake, hindi nakakamatay yung ground shaking. Ang nakakamatay yung collapse ng buildings. Kaya hindi man natin ramdam, ayon sa PHIVOLCS, may mga nangyayaring mahihinang earthquake sa bansa. Ang tanong, gaano nga ba tayo kahanda sakaling mangyari ang malakas na lindol? Matapos ang pagguho ng Chuson Supermarket sa Porac, Pampanga, agad na nagsagawa ng search and rescue operation ang ilang volunteers at lokal na pamahalaan. Sa mga videong ito, maingat na iniaangat ng mga rescuer ang mga debris. Hanggang sa isa-isang nailabas ang mga natabunang empleyado at mamimili. May mga nailigtas. Pero ang masaklap, may mga wala ng buhay ng matagpuan. Hindi pa rin makapaniwala si Jason de la Cruz na sa isang iglap, mawawala ang kanyang asawang si Manilyn, 30 taong gulang, at 2 anak na sina Jacob, 6 na taong gulang, at Hailey, 1 taong gulang. Mari mo bang ibahagi sa amin anong naalala mo nung time na yun bago mangyari yung pagguho? Mabilis lang yung nangyari na pag-uho ng segundo lang. Kasi naunang nag-load sa akin yung asawa ko bago ako mag-park ng tricycle. Tapos ako magpapark pa lang ako. Biglang umano na, yung manig na yung... Tapos biglang collapse na yung building. Segundo lang. Nakita mo pa ba sila? Hindi na. Noong time na yun? Hindi ko na sila nakita. Sumisigaw na lang ako nung tinatawag ko yung mga pangalan nila. Wala. Hindi na sumasagot. Paano mo dinadala yung pagkakataon na nakita mo sila nakahilerang 3? Ay, mahirap sir, mahirap. Kung aanin mo lang, walang kasing hirap. Maalala mo lahat yung mga gandang pinagsabahan. Masaya kayo lahat. Tapos biglang ganun. Mawawala sa isang ano lang, iglap lang. Paano ka magsisimula uli mo? Ayan, mahirap pa nga isipin. May ano yung Diyos, may balak pa siguro sa akin yung Diyos. Kaya binigay niya pagsubok niya to. Sabi nga, sana yun na, kung na lang yung nayap na sama na rin. Para hindi ko na lang sila nakikita ng ganun. Kasama na rin sana nila ako. Pinuntahan ng Reporter's Notebook ang Ground Zero kung saan gumuho ang supermarket itong Martes, April 23. Hindi na pinapalapit ang media. Patuloy pa rin ang rescue operation. Nailigtas sa guho si Lourdes Martin, 25 years old, at isa sa mga staff ng supermarket. Nadaganan ng malaking tipak ng konkreto
ang kanang hita ni Lourdes. Yung una pong pagyanig, na ano na po yung mga simento agad. Nag-collapse na po. Tapos trinay ko po tumakbo. Dahil po malapit kami sa entrance, yun yung alam ko na pwede ko labasan. Inuna ko yung paa ko. Tapos po yun, bumagsak po sa taas ng tuhod ko. Sumigaw po ako para tumawag ng tulong. Tapos, na-flashlightan po ako ng isang doktor na babae na may suot po na BFP na uniform. Dahil nauubusan na siya ng dugo, kinailangang putulin ang hita ni Lourdes para tuluyan siyang mailabas. 2 oras na higit na nakaipit po yung paa ko. Kala ko nga po mamamatay na ako talaga. Ito parang natutulala pa rin po. Hindi ko alam na nangyari yun. Lalo na nag-iwan po ng putol na yung paa. May asul na. Relax ka. Ay, kasi ano siya dyan? Sa cellphone video ito, makikita ang pagsagip ng mga rescuers sa isa sa mga tauhan ng supermarket. Makakalakad ka ba? Sige, alalayan mo dyan, pre. Nakilala siyang si Johnny Balikwas. Maingat na iniangat si Johnny hanggang sa tuluyang maalis sa mga nakatumbang bakal at bato. Nakakalakad ka? Wala kang injury, wala kang ipit. Yan. Hop, ulo. Tayo kasi, tayo. Kaya? Kaya? Ah, sir. Congrats. Salamat po. Yan po sa inyong hindi ka, sir. Tatakbo po sana ako palabas. Kaso tinamaan po ng bato yung ulo ko. Nahilo po ako, nadapa po ako. Tapos doon na po ako natabunan, hindi ko na po alam yung nangyari nun. Lahat po ng tao patakbo palabas. Kaso isang bagsak lang po talaga, bumagsak na po ng biglaan. Sa paligid ko po, sobrang dilim po na talagang nasa uluhan ko lang po yung pader. Sobrang init. Naisip ko po na nagdasal lang po ako. Lakasan ko lang yung loob ko. Tapos yung pawis na damit at pantalon ko, sinisip-sip ko na lang po yung pawis ko. Yun na lang po yung panawid gutom ko dun. Halo po yung masaya po na malungkot din. Siyempre para po sa lahat, sa mga nangyari po. Sa mga iba din po na damay doon. Isa sa labis na napinsala ng magnitude 6.1 na lindol, ang St. Catherine of Alexandria Parish, dito pa rin sa Porac, Pampanga. 152 taon na nakalilipas mula nang itayo itong St. Catherine of Alexandria Parish dito sa Porac, Pampanga. Isa ito sa matinding tinamaan ng 6.1 magnitude na lindol noong Lunes. At kabilang nga sa mga nasira ay ang bell tower ng simbahan. Yun pa naman ang natatanging natitirang bahagi ng orihinal na estruktura. Mabuti na lang at walang misa nung araw na tumama ang lindol kaya walang nasaktan. Pero ang ilang parokyano nandito sa labas ng simbahan at nasaksihan kung paano bumagsak ang bell tower. Pagbagsak ng bell tower, tumama pa sa ilang imahe na nasa labas ng simbahan, kaya yung ilang parte naputol, nasira. Pinayagan kaming makapasok sa loob nito. Ito yung lawak ng pinsalang iniwan naman dito sa loob ng simbahan. Mga nagkawasak-wasak, nagkabitak-bitak na marmol. Pati ito yung kanilang altar, hindi rin nakaligtas. Yang dalawang bakanteng espasyo na yan, may dalawang imahin dyan ang nalaglag. Kabilang yung nakapwesto sa gitna. Yung pinakamatandang imahin dito sa bayan ng Porac. Ang imahin ni St. Catherine. Sa gitna nitong simbahan, nakatirik ang isang kandila. Ito raw yung sumisimbolo
sa panalangin ng mga taga rito na sana'y mabilis sila makabangon mula sa trahedyang kanilang naranasan at huwag na maulit pa yung lindol na kanilang napagdaanan. Nasaksihan ng sakrista na si Jason De Leon ang pagguho ng ilang bahagi ng simbahan. Nabigla kami dahil ako nagwawalis at naipon ko na sa isang sulok yung dumi at dadakutin ko na lang. Di pa ako nakalabas para kumuha ng pandakot, lumindol na. Nung siya nakakuha ng puwersa dahil nandun na yung mismong lindol, binaksak na po todo. Kaya naggiba-giba po yung bell tower natin sa baba. Sa ngayon, hinihintay pa kung kailan i-clear ang mga debris ng gumuhong bahagi ng simbahan. Dadaan pa raw kasi ito sa pag-aaral ng National Historical Commission. Noong gabing bumisita kami, nagkaroon ng vigil ang mga deboto ng simbahan. Ngayon na kasi nangyari sa amin ganito eh. Huling etapa po, bilog. Well, masakit po sa amin, naiiyak po kami lahat dahil parang bahay na po namin ito. Nitong Martes, dumalaw sa Ground Zero si Pangulong Duterte at ilang opisyal ng pamahalaan. Tiniyak na matatapos ang search and rescue sa lalong madaling panahon. Sinuri rin ang structural integrity ng iba't ibang government infrastructure sa Pampanga at kalapit probinsya. Miyerkules, isang 4.4 magnitude na lindol ang naramdaman. Dinalupihan Bataan ang epicenter nito. Kinailangang itigil pansamantala ang isinasagawang rescue operation sa Porac, Pampanga. Sakaling tumama ang The Big One o ang paggalaw ng West Valley Fault, tinatayang nasa 30,000 ang mamamatay, nasa 100,000 naman ang masasaktan. Pero batayan sa pag-aaral ng JICA o Japanese International Cooperation Agency noon pang 2004. Nagsasagawa ng panibagong pag-aaral ang PHIVOLCS at sinasabi nila na posibleng tumaas pa ang bilang na yan. Pangatlong araw na ngayon ng search and rescue operation dito sa gumuhong Chusun Supermarket sa bayan ng Porac. Maliit na bahagi na lang ng gumuhong istruktura ang hindi napapasok ng mga rescuer. Mula kaninang umaga, wala nang nakitang signs of life ang mga rescuer. Wala na ring indikasyon na mayroon pang naiwang biktima sa loob ng gumuhong gusali na ito. Nakasaad sa National Structural Code of the Philippines at Building Code of the Philippines na dapat kayang malagpasan ang magnitude 7 pataas na lindol ng mga itatayong istruktura sa bansa. Ang Department of Public Works and Highways ang nakatalagang ahensya na dapat mag-monitor kung nakasusunod ang mga pampublikong gusali sa Building Code, habang ang city o municipal engineer naman ng bawat lokal na pamahalaan ang dapat mag-monitor sa mga kabahayan at mga gusaling nasasakupan nila. Ano nga ba ang dahilan ng pag-collapse ng Chusun Supermarket sa pagtama ng magnitude 6.1 na lindol nitong April 22? Ang amang si Jason na namatayan ng asawa at 2 anak, nais malaman kung bakit sa isang iglap biglang gumuho ang gusali. Bigyan sana ng justisya yung yung mga anak ko sa supermarket na kasi parang di perfecto yung pagkagawa ng nila eh. 5 segundo. Mabubuhay pa sana. Kung matibay lang yun. Kasi anong nangyari? Oo. Tapa agad? Bagsak agad? Bagsak agad. Nag-fail na yung columns, mga poste, and then maaari ring factor yung bumigay na yung lupa sa ilalim ng structure. Nagkaroon ng liquefaction, maraming factors na maaaring mag-contribute para mag-collapse ang isang structure. So far naman sir, yung mga traces natin ng mga cracks dun sa mga regular inspection natin, wala naman siya. Kaso nga lang,
natin na malakas yung lindol or ano man yung naging sanhi ng pagka-collapse ng building. Yun yung tinitrace natin ngayon. Sinabi naman ng kinatawan ng Chuzon Supermarket na sumunod sila sa mga patakaran para sa pagtatayo ng gusali. Sabi mismo ng FIVOLCS, hindi ang lindol ang sanhi ng pagkamatay ng ilan nating kababayan, kundi ang pag-collapse o pagbagsak ng mga istruktura. Kaya ganun na lang kahalaga na mabantayan ng mga ahensya ng gobyerno ang mga nagtatayo ng mga istruktura para masiguro na nasusunod ang building code at matiyak na matibay at hindi substandard ang mga materyales. Lahat po ng department orders ng DPWH are available online and codified na rin po yung mga department order. So, wala na pong rason yung mga tao para sabihin na hindi nila alam yung rules and regulations. Sa cellphone videong ito na nakunan noong tumama ang magnitude 6.1 na lindol, makikita ang paggalaw o pag-sway ng isang gusali sa Maynila. Yung paggamit kasi ng roller o yung base isolation natin dito sa Pilipinas ay hindi pa masyadong common. Sa kasalukuyan, medyo prohibitive o masyado pang mahal. Yung rollers kasi pwede niyang i-minimize yung movement horizontally ng isang building. Instead na mag-sway malaki ang building, sasabay ang structure doon sa roller sa pag-sway niya. Pagka yung period ng earthquake ay mabilis, ang dangerous niyan ay yung maliit na building. Meron din naman pagkakataon na pagka masyadong mahaba na yung oras para gumalaw ang lupa, ang mas delikado naman dyan ngayon ay yung high-rise building. Ang gagawin ko, ganito. Lalagyan ko ng gulong, gagalawin ko yung lupa. Kahit mabilis. Tingnan mo, halos vertical pa rin ang mga poste. May mga aktibong fault line na gumuguhit sa ating bansa. Ito ay mga malalaking bitak sa lupa na kapag gumalaw ay maaring magdulot ng pagyanig sa ibabaw nito. Kabilang dito ang West Valley Fault. May isang dekada nang nagbibigay ng babala ang FIVOLCS. Dapat walang nakatayong istruktura sa ibabaw mismo ng 100 km West Valley Fault na nagsisimula sa Bulacan hanggang Cavite at Laguna. 5-meter danger zone yan sa ibabaw ng fault. Sa datos ng FIVOLCS, mahigit 1,000 bahay ang nakatayo sa danger zone. Halos 2,000 naman ang mixed residential and commercial tulad ng tindahan, at institutional tulad ng ospital. Minarkahan na noon ng FIVOLCS ang lugar na dinaraanan ng fault. Inabisuhan rin ang mga lokal na pamahalaan. Pero hanggang ngayon, naroon pa rin ang mga istruktura. Tulad nitong sa Canley Road sa Pasig. Malinaw pa ang nakasulat na babala sa isang poste. Burado na ang isa pa. Nabura na rin ang ibang marker sa Taguig City. Kasi po, wala pa pong available na malilipatan kami. Kasi ito lang po ang titirahan namin na kung bibigyan kami ng available na why not? Sakaling tumama ang The Big One o ang paggalaw ng West Valley Fault, tinatayang nasa 30,000 ang mamamatay. Nasa 100,000 naman ang masasaktan dulot ng maaring mangyaring sunog at pagguho ng mga gusali. Pero batayan sa pag-aaral ng JICA o Japanese International Cooperation Agency noon pang 2004. Nagsasagawa ng panibagong pag-aaral ang FIVOLCS at sinasabi nila na posibleng tumaas pa ang bilang na yan. It's a 2004 data, so medyo luma na yung data ng iba. Kasi nag-increase yung population, yung building density, nag-iba na compared sa data na projection now. Nito lang Martes, naramdaman naman ang magnitude 6.5 na lindol sa Eastern Visayas at iba pang kalapit probinsya. Marami sa mga kalsada ang nagkaroon ng bitak. Wala namang naiulat na namatay. Sa mga pagkakataong gaya nito, mahalagang matiyak na hindi substandard ang mga gusali. Yung para na siyang, ma'am, para siyang nag-sink. Uy! Ganun ba kaya tindi to, sir? Gaya ng eskwelahang ito na hindi pa man nagagamit, nagkaroon na ng crack at lumulundo. Kung lumindol, huwag tumakbo. Duck, cover, and hold muna. Lumabas lang ng gusali kung tapos na ang pagyanig. Kung gusto mong malaman kung nasaan ang pinakamalapit na fault sa bahay mo, mag-log on sa faultfinder.fivolcs.dost.gov.ph.
Sa pinakahuling tala ng NDRRMC, umabot na sa 16 ang bilang ng namatay sa nangyaring lindol. 86 naman ang nasugatan at 14 ang nawawala pa. Hindi maiwasang mangyari ang malalakas na paglindol gaya ng naranasan sa iba't ibang bahagi ng bansa. At dahil walang nakakaalam kung kailan mangyayari ang pagyanig ng lupa, higit na kailangan ngayon ay masunod ang batas. Matiyak na matibay at hindi substandard ang mga itinatayong gusali at infrastruktura dahil anumang pagkukulang o kapabayaan, buhay ang nagiging kapalit. Hanggang sa susunod na Huwebes, ako si Jun Veneracion. Ako si Maki Pulido at ito ang nakatala sa aming Reporter's Notebook.